good evening po ulit, Ma'am Kisha. And thank you for taking the time to participate in this interview po. Ngayon nga, gaya po sabi namin, pang-apat po namin kayo. Isa na lang po, tapos na kami. So, yeah, let me introduce the researchers. We are the researchers. I am Shane Mary Cubilla, along with Mr. Jeremy Ramos and Miss Naomi Aldwin Ribon. We are fourth year BS Psychology students from EARS Manila, and we are currently conducting our undergraduate thesis titled Life Experiences of Young Professionals with High Expectations Due to Childhood Overachievement. But before that, you must know po na yung rights nyo that all of the information in this study will be kept with utmost confidentiality based from the Data Privacy Act of 2012. And we would like to also inform you that the participation in this study is voluntary, and you have the right to refuse to answer and withdraw anytime if you feel uncomfortable po. Mhm. And, and we will respect your decision, and upon the withdrawal po, we assure naman po na yung information na nakalap namin sa inyo is madidelete po siya sa database namin para po maprotektahan yung identity niyo po. So, do we have a permission to proceed with the interview po ba? Yes, you have. Thank you so much. So, before we start, can you tell us about your childhood po? Like, kwento ka lang po about sa childhood niyo, ganun. Mhm. Small lang. Sige. Wait lang. Just to check, what language do we need to use here? Okay lang po kahit po Taglish, kung saan po komportable po. Thank you. Nice. Okay, so hello everyone. So my name is Keisha Diezmo. I'm currently I'm 27 years old, currently working as a preschool teacher here in Quezon City, along Kalayaan. So, with my childhood, I grew up in Quezon City, Project 8. We have we are four members in the family. So, bunso ako. And then, what else? Ayun, growing up, nag-work yung parents ko abroad. So, kami nung ate ko, um, lumaki kami sa lola. Pero not entirely yung buong childhood. Parang from 1 to 10 years old, kasama naman namin yung mama namin. And then, during teenage years, nag-abroad din yung mom ko nun. And then, it just so happened, madami kasi nangyari along that year, yung phase from 13 to 20. So, yung father ko nun, after 14 years working abroad, ako, ano to sa edad ko, 14 years, kasi mula bata ako, nasa abroad na yung father ko. So, after 14 years, umuwi siya dito. Siya yung nakasama namin ng 14 to 16. Ayan, parang 3 years. And then, after that year, naghiwalay sila ng mama ko. So, yun yung naging eksena. Ano pa ba? Ano pa bang gusto niyo malaman? Medyo broad kasi yung question na tell me about your childhood. Pero yun, ganun yung family background ko. Yeah, thank you po. Yun lang naman din po. Para lang po mag-open up ka sa amin. So, Akala ko pa. Hindi ko naman po. Ito na po yung first part. So, in the first part po, you will be describing your experiences as a young professional with high expectations due to childhood overachievement. And the question one po is, when did you realize that you were an overachiever as a child? Mm-mm. From simula na nag-aral ako, no? I think yung term na overachiever, for me, it's more of yung award system na idea natin. So, ako kasi as a child, hindi naman ako parang, sakit sa ulo. So, dalawa lang kami ng ate ko. Yung ate ko, medyo siya yung mas adventurous, mas
napagsasabihan ng parents namin or ng lola namin. Tapos, ako naman, since nakita ko na kay ate yung mga need i-correct, ako yung more on, since ginawa niya na to, hindi ko nagagawin yun. So, talagang, si yes girl ako nung bata. And then, sa school, hindi ako, parang never akong bumaba ng mga sections. Before kasi, ngayon, tinanggal na yung parang section 1, 2, 3. Ngayon, equal na, 'di ba? Pero, nung time ko kasi, may ganun, parang, somehow discrimination siya kasi naalala ko pag may mga pinsan ako na bumababa ng section, parang nagkakaroon ng idea agad na bakit siya bumaba, ibig sabihin may grade siya na bumaba or baka di niya kayang, so may ganong ideas. So nung nag-aaral ako, parang I would always, every year, parang yun yung goal ko na hindi ako pwedeng malipat ng section. So as much as possible, kung yung time ko, nung elementary, iba pa yung section 1 sa star section, yung parang science class. So, nung elementary, parang ang goal ko talaga is wag bumaba ng section 1 kasi na science section kami. So yun, feeling ko parang na-realize ko siya na nag-excel pala ako sa school kasi with the awards I'm getting, parang kasama ko lagi sa top 10, parang yun lang yung parang idea ko na, okay, kaya ko pala makipagsabayan, ganyan. And then, with my family, parang they know me as someone na laging kasama sa top 10, ganyan. O kaya may mga awards, like, kasi noon, since parang wala naman kaming ibang gagawin sa bahay, kaming magpipinsan, parang we try our best to join every organization, mga org or mga extracurricular activities since elementary to high school. Kasi pag sa bahay, kami nagstay, wala naman din kaming gagawin, wala pang mga iPad, computer, or cellphone noon. So parang nakatenga lang kami sa bahay. So kami, para magkaroon kami ng other activities, isasali kami sa MTAP, isasama kami sa Aloha, may mga yung Aloha parang arithmetic, siya. Para siyang MTAP but different kind of math. It's more on Singaporean and Chinese, siya. So, ayun, tapos pag may training for journalism, ipapasok kami doon or kami mismo magjo-join kami doon kasi parang mag-ask per classroom if sinong gustong sumama. So kami, para lang magkaroon ng activity or wag muna umuwi, sasali kami. So yun yung parang eksena namin nung nag-aaral. Ayun, to answer the question, when did I realize? I think with the result na nakukuha ko and then yung affirmation from the people, so yun, parang doon ko na-realize na okay, kaya ko pala, but at the same time, parang every year kailangan ko siyang sabayan, yung ganong idea. Kasi nga, parang magbabago yung tingin ng mga tito ko, magbabago, baka parang tatanungan na kami ng mga lola ko or ng mama ko, ano nangyari? Bakit nag-iba nung sa susunod na taon? So yun yung mga Thank you po. So, nabanggit nyo naman po na kabilang kayo kadalasan sa top 10 or lagi pong may award. Ano po yung unang achievement nyo na natanggap nung bata ka na natatandaan nyo po? Saka ano po yung naramdaman mo nung natanggap mo ito? Tapos ano rin po yung naging reaction ng mga magulang mo nung about dun po sa achievement na yun? Yung first na award ko, natandaan ko kasi galing ako sa nung grade 1, since nga nag-ibang bansa yung daddy ko noon. Nagkaroon kasi ng parang problem within the family, so we had to relocate. Not relocate, parang lumipat lang. Bahay din naman talaga namin yung sa Tarlac, sa mother side. Pero parang nagstay kami doon for a year. So, doon ako na grade 1. And then, since bago ako dun sa lugar, para ang daming pangyayari. Like, hindi ako makasabay. Kasi iba yung language doon. Una, Ilocano sila.
So, nag-aral ako sa public school noon. Yung mga teachers noon, parang nire-require nila yung mga bata na dapat marunong ka ng Ilocano, ganyan, kasi nag-aaral ka dito. So, gano'n, parang doon din ako, grade 1, doon ko din naranasan na mabully, ganyan, kasi transfer ako noon eh, wala akong any friends, wala akong anyone, wala akong kakilala. So, pang pinaka-friend ko lang doon yung ate ko. Eh, yung ate ko, parang madami na siyang friends doon talaga kasi mas matanda siya sa akin. So, may mga taon na doon siya grade 1 ako, nag-start ako mag-aral, nag-aaral na siya. So, may mga friends na siya doon, mga kapitbahay namin. And then, somehow si ate kasi, kinakausap siya before ni mama ng Ilocano. So, marunong siya ng language. So, yun, grade 1, yun yung parang ano ko, dark ages ko. Parang hindi goods yung first year of my yung parang school life. And then sa sumunod na taon, grade 2, bumalik kami sa Manila. Parang yung challenge naman ng adjustment is dahil galing ako sa probinsya. Alam mo yun? Hindi ko alam kung na ano niyo yun, na-imagine. Pero yung parang friends na sila, ganyan. Tapos ako, bagong pasok. Alam mo yun, parang may year na sila na magkakakilala the year before ako pumasok. So parang nahirapan ako mag-adjust, makipag-friends ulit. Tapos parang kailangan ko ulit magsimula sa umpisa. Ganon. And then, grade 2 naman, parang before mag-end yung grade 2, na-redeem ko yung sarili ko kasi nag-top 2 ako noon, even though transferee ako. So, yun yung first award ko. Parang ko yun, redeeming year ko yun, na kaya ko palang mag-aral sa Manila, ganyan. Kasi parang kinder pa yung yung last year ko sa Manila. And then prep and then grade 1 sa Tarlac ako. So parang iba yung environment. Ayun, parang sunod-sunod yon, grade 2, grade 3, grade 4, 5, 6. Ayun, doon na nag-start na-build ko naman yung sarili ko doon sa same school. Opo. Galing. Kasi mahirap nga po pag transfer ka eh. Baka nga rin, binigyan ng ideya na. Pero di ba may mga sabi po na before na kapag transfer ka, parang hindi ka naman daw po mag-rank 1. Parang matik na rank 2 ka Oo. transfer. Oo. Tsaka sa elementary, parang kahit na sunod-sunod yung year mo na nasa top ka, hindi ka pwedeng, yung grade 6 to at the end of the primary school, hindi ka pwedeng makasama. Noong time ko, I'm not sure if same pa din ngayon, hindi ka pwedeng makasama sa valedictorian, salutatorian, first honor, second honor, kasi hindi mo na kompleto yung 6 years dun sa school na yun. So parang unfair siya for others na alam mo yun, parang kaya naman i-push, pero since nga tinignan nila yung years, tinignan nila yung extracurricular, yung minsan kahit na goods sila academically, pero mas mataas yung extracurricular nila, mas napapaboran yung points ng extracurricular. So yun yung mga challenge before. Opo. Hindi ako aware na yun. Pang-buo po pala yun hanggang grade 6. Ang alam ko lang kapag yung last year. Oo. Hindi ko alam kung sino din ngayon, pero nung time namin, ganun siya. Even nung high school, kaya, okay. Sige po. So, next question po. Thank you po. Next question po, yung how would you describe the overall impact of your childhood achievements on your current life po as a young professional? Eto na. Hala, professional na. Okay. So, feeling ko parang prime years ko talaga yung elementary hanggang high school, parang mid-high school. Pero pagdating din kasi ng college, doon ko na na-realize na okay, pantay-pantay pala kami. Parang wala palang, oo, hindi ko alam kung same yung feels niya. Pero alam niyo yun, parang pagdating ng college, baliwala lahat ng effort mo from elementary to high school. Kaya parang
somehow, hindi naman ako na-culture shock sa adulting kasi na-prep ako ng college. Parang doon ko naranasan lahat ng parang lahat ng rejections, lahat ng disappointments, ganyan. Pero feeling ko, hindi, not feeling, pero naniniwala ako na may malaking impact yun. Kasi parang nasanay ka din, growing up, nasanay ka na hindi man nandun sa lowest, pero alam mo yun, parang doon ka nakikipagsabayan. So parang ngayon na nasa adulting stage ka na, parang tapos mag-face ka ng different challenges na hindi mo naman naranasan before. Parang andun yung frustrations na bakit noon parang kaya ko naman, ba't ngayon nahihirapan ako sa ganitong bagay. Parang noon, simple lang sa akin. Lahat, parang feeling ko kaya kong makipagsabayan, kaya kong itry yung mga bagay kahit hindi ko pa sila nararanasan. Pero ngayon, parang natatakot na akong mag-try naman. Alam mo yun, parang siya, kabaliktaran siya nangyayari noon. Ngayon, mas natatakot na ako kasi baka mag-fail ako, ganyan. Unlike nung bata ko na kahit na mag-fail ako, kaya ko, ganyan. Kasi parang feeling ko, hindi naman ako mag-fail nung bata. Ayun, yun yung impact na nasanay ka na kinakaya mo noon. Okay po. Ma-take note ko na yan. So, next question po. What goes through your mind when you reflect on your childhood achievements? Affirmation. Feeling ko yun talaga, parang pag naalala ko yung achievements ko noon, nung bata, na even hindi naman kailangan na yung yung idea na nagtatap ka, ganyan. Pero even yung mga small achievements mo, even yung mga, like internally, yung tapang mo noon nung bata. Ganyan. Yun yung medyo na mimiss ko ngayon. Na sana kasing confident ako nung bata ko sa ngayon. Mas kailangan ko kasing confidence ngayon. So yun, parang what goes through my mind, siguro yung first affirmation, second is yung strength na kaya mong pagdaanan lahat ng bata. Affirmation in a sense na may tiwala sa iyo yung tao, not because of what you do, but because of what you are. Alam mo yun, parang people are not expecting anything from you kasi may nabibigay kang sa table or may naambag ka. Just people are, parang pinagkakatiwalaan ka ng tao kasi alam nila kung ano ka, kung paano ka kumilos, kung paano ka magtrabaho or paano ka, alam mo yun, even sa school, magtrabaho sa school. So, yun yung naalala ko nun. More on trust, affirmation, and yung strength. Yes. Ganda po na. So, thank you po. The next na researcher na po yung magtatanong po ng questions sa inyo. Ay, isa pa pala ako. Sorry. Kala ko tapos na ako. In what ways did your childhood achievements influence you to grow as an individual po and as a professional po? In what ways did your childhood achievements influence you to grow as an individual? Well, ako personally, parang feeling ko hindi naman sa akin nawala yung yung pagiging risk taker. Masasabi kong risk taker pa din naman ako, even up until now. Though, it's just that since nakita ko yung other side of the good things, parang ando na din yung, parang pine-prepare ko na din yung sarili ko na yung worst scenario. Alam mo yun, parang, hindi na ako nag-risk na basta wala lang. Basta i-push lang, ganyan. So, I think, wait lang. Am I answering the right question? Wait lang. What ways did your childhood achievements influence you to grow as an individual? Actually,
yung achievements, hindi lang yun yung nagma-matter sa ngayon. Even kasi yung upbringing sa amin and then yung family background namin, super nag-influence siya sa kung ano ko ngayon as an adult and as a professional. So, yun. Madaming factor, pero did I answer your question po? Paano po pag magpo-focus lang tayo dun sa childhood achievements? Mm-mm. Paano po siya naka-influence sa inyo ngayon as a teacher? Wait. Well, paano ba? I don't know in what ways kung nakaka-influence pa ba siya kasi ngayon parang hindi ko na siya totally iniisip. Parang na ko na absorb ko na ito yung reality. Pero siguro yung Ano po ba, kunwari po, dahil po marami kang achievements before, ano po, to clear lang po, ano po ulit ang year na tinuturuan niyo po? currently preschool. Preschool. So, mostly po mga bata. Naano niyo rin po ba yung parang, dahil po yung way of studying niyo before, like, wait lang pa. Yung way of studying niyo before, like, nagda-rank po kayo ng mataas before, ganun. Na i-influensyahan niyo rin po ba yung mga students niyo ngayon na ganito, na parang, makatulong yan sa future niyo, mga babies, gano'n. Parang gano'n po. Ayan, pero nagbago din kasi yung views ko towards the kids nowadays. Parang, noon kasi, more on reward system din. No, yung nung time ko, reward system talaga kami, mga anak. So ngayon, parang, kasi it brought us pressure now. So para now, na naranasan ko siya, nakita ko siya, na-experience ko siya, ayoko yung same cycle na ipapasa ko ngayon, like the way I handle the me, or the way I handle myself as an adult, or the way I handle the kids right now, parang tinanggal ko na yung mga nakasanayan ko noon nung bata. Parang tinanggal ko na yung yung parang just to remove the pressure. Kasi yun talaga yung parang pinaka-challenge sa ngayon, now that I'm adult. I think nasanay ako dun sa part na I'm always not on top, but somehow, nandun ako, nakikipagsabayan. So, it gave me pressure for years growing up from elementary to high school. And then, that's why, sobrang sakit nung nag-college ako. And then now that I'm adult, parang hindi pala siya glittery. Hindi pala siya sparkling and all. So, yun. Yan, nasagot naman po. Pero gusto ko lang po sabihin na, kasi sabi niyo po ngayon, risk taker ka pa rin naman po. Pero nabanggit niyo rin po na scared ka rin po na mag-fail. Parang naan ko lang po, parang do it scared. Ganun ka naman po ba sa ngayon? Oo. So, Well, yung part na risk taker, kasi kanina nabanggit ko na risk taker, pero hindi na ako like basta adala. Pag alam kong hindi ko kaya, hindi ko na talaga ipupush. Pero andun din ako sa thin line na what if kaya naman, ganyan. So it's not always na pag hindi kaya, hindi ko na itatry, ganyan. Ayun. Question na kayo para ma-answer niyo yung kailangan. yes, thank you po. Ito, totoo na. Tapos na po yung part ko. Next reporter. Reporter. And for Mm-mm. the next question naman po, do you ever feel po ba that the high expectation para mag-succeed is naka-impact po sa well-being niyo po? Halimbawa sa mental health po. Yes, parang somehow good pressure siya when you put high expectation din on yourself. Not totally na parang ida-downgrade mo kasi yung sarili mo, kasi the more na parang you're not putting expectation in yourself, nandun ka lang sa sa gitna.
nakalimutan ko yung word, pero ayun, parang hindi mo marirealize na there's another strength of you pala if you're not putting expectation din on yourself. So, I think nakatulong naman siya somehow with my mental health kasi nagbibigay siya ng good pressure. Tsaka depende naman din po talaga sa atin kung paano natin i-take yung pressure na yun. If negative ba natin gagamitin yun or positive. Oo. For next question naman po. Ayan. How can you say that the expectation were placed by yourself and not by external factors? Kasi with my family, yung ngayon kasi, ano na kami, like, medyo magulo yung family namin. Pero ngayon, ang connected na lang talaga sa amin is yung mom side. So, fortunately, yung mama ko naman, parang noon, may pressure talaga siya sa amin ni ate. Pero simula nung nag-ibang bansa siya, parang somehow naiba din yung mindset niya na hindi na siya masyadong nag-ask sa amin, hindi na siya nagdidikta sa amin kung ano yung pwede namin gawin, kung ano dapat namin gawin. So more on, naghihintay na lang siya ng update namin, nag-update na lang siya kung kamusta kami. So, I know na yung pressure na nararanasan ko, it's more internal kasi hindi naman nag-expect din si mama sa akin. Hindi naman sila nagtatanong ano ng update sa life or kamusta ka na, ganyan, nag-excel ka pa ba? Ayun, and then myself, I know na pressure siya within me. Kasi, sa nakikita ko din, kasi yung friends ko naman, yung community na meron naman ako, hindi naman din sila parang nanghimasok. Nanghimasok ko yun. Pero alam mo yun, parang hindi naman sila nagpuput din ng expectation on yun na, ganito ka dati eh, bakit ngayon hindi ka na, you're not the same anymore, and gano'n. So, ayun, parang it's more of me. Kumbaga po may tiwala naman na rin po kasi sila sa inyo since ayun nga po. Siyempre iba po kapag bata pa lang compare sa ngayon na nasa young professional na. Yeah. And for the next question naman. Ay, wait lang. May clarify lang. Ate Kish, para bang nasanay ka na may pressure, pero dahil nga nag-abroad na si tita, and wala nang humingi ng, wala nang pressure, napunta sa'yo yung source ng pressure for yourself. Siguro, kasi wala na din, more on, nung bata kami, ang nag-give ng pressure sa amin is yung father side. Kasi sila talaga yung talagang alam mo parang you have to show something. Push. Oo, parang kailangan mo i-prove yung sarili mo sa kanila kasi madami kami magpipinsan. And then, nagkataon na yung age ko, yung range ng age ko is magkakaedad kami. Magkakalapit kami ng edad. So, alam mo yun, parang somehow may competition within us. Ngayon, nung wala na kaming contact with the father. Not totally walang contact, pero nagkaroon ng gap. Somehow, nawala din yung pressure sa amin. And ayun, din kasi kami, parang pare-parehas kaming lumaki na nag-mature na din kami. So parang kung i-compare mo ako sa pinsan ko na yon, okay, ganyan. So nawala na din sa amin yun. Hindi naman siya naipasa, pero more on, feeling ko na build na lang din sa akin. Ayun. Ayun po. Tsaka minsan din po talaga kahit hindi siya intentionally is may mga times po talaga, kunyari, ayun po, since pare-pares kayo ng age bracket, ganun po, na kapag may na-achieve si ganito, na pinsan mo, or syempre na may either GC po kayo, ganun. Kumbaga parang, kaya, naka-achieve din kayo ng ganito, parang may ganun din po, no? May ganun. Lalo na Kaya di talaga niiwasan yung parang comparison or social media, ganyan. Not just with my cousins, pero yun, yung parang nakita mo din online na at this age, may ganito na, or at this age, na-achieve na yung certain thing. So,
Ayun. Ayan. For the next question naman po. Looking back, do you think po ba that being a childhood overachiever was affected your professional identity? If so po, in what ways naman po? Yes. Kasi before ako, just to give you a background, bago lang din ako with my career path. So, hindi talaga ako totally nag-work within the edu line. So, previously, I work in a corporate side. So, I work as an HR, human resource. So, nasa recruitment kami, nasa more on talagang corporate side. Noon, since nag-work ako for 3.5 years sa corporate before ako nag-edu. So, with corporate, parang andun pa din yung feels na you have to climb the ladder. Alam mo, parang in a certain year, dapat may na-achieve ka na. And nagkataon na yung work ko before is nasa sales side siya. Although recruitment, pero nasa sales side. Alam mo, parang kailangan mo makipagsabayan. And then, it gives you pressure kasi nga, may quota ka eh. Parang may target kayo every month, every year, may awarding. So, parang hinahabol mo din yun. And naka-affect siya in a sense na kaya ko makapagsabayan noon eh. But hindi ko siya nagagawa ngayon. Ayun, more on that side. Hindi siya academically. It's more of talaga. It's more on the internal side, like the confidence, the strength, yung way mo na pakikitungo sa mga tao, ganyan. You're not as good as before. Kind of feeling. na gusto kong iparating. So, ayun. Ayun naman. So for the last question sa first part naman po. Ayan. How do you feel about yourself being a young professional, having a high expectation? How do I feel about myself? At this point, frustrating. Kasi I also have my timeline on my own. I mean, growing up, parang lagi ako may timeline sa life. Like at this 18, dapat eto, na-try ko na. Or at 22, dapat nag-work na ako. At 25, somehow, I have to, somehow, may savings na ako. Yung mga ganong bagay. So, now that, currently, I'm 27 na kasi. So, all those timelines that I had before, wala pa siya sa gitna, guys. So, it's really frustrating. And now, parang hinahanap mo yung yung person na pinant mo sa yung ganong feeling. Parang now you're looking for that person na you've been imagining years before. And ngayon, parang wala siya sa picture. Ganong feeling. So, hindi siya disappointing kasi I'm not disappointed with with what I have right now. Pero, it's frustrating kasi parang I thought magtutuloy-tuloy yung process smoothly. Like the way I plan it, the way I imagine it, I didn't even expect na I will work in this side of career. Alam mo yun, parang noon, naset ko na yung mind ko in a corporate side, working in a corporate ladder, ganyan. And then, on a personal side, may sinet din ako sa sarili ko. Ayun. And then, on the family side, syempre, parang I expect na I would help them. I would help them in a way na sinet ko din para sa sarili ko noon. Parang at this age, dapat ibang level na yung pag-help ko sa family ko. But
life happens. You, parang hindi mo talaga pwedeng makuha lahat ng gusto mo. So this is the reality. And it's different kasi growing up, parang every year before na nagpa-plan ako, kanina nga 'di ba nabanggit ko na every year, ang goal ko lang talaga is huwag malipat ng section. Yun lang yung goal ko, not with grades. Wala akong sinaset sa sarili ko na dapat line of 9 lahat, line of 8 lahat. Wala. Ang gusto ko lang is huwag bumaba ng section just to prove to other people na to my family na kaya ko, ganyan. Pero ayun nga, parang since nga tinatry ko din yung best ko, I think parang ano na lang, freebies na lang yung napapasama ko sa top, napapasama ko sa mga competitions, ganyan. Kasi nga, I was trying my best then every year. So, noon, nung bata ko, pag nagpaplano ako, natutupad siya. So, na ano naman, parang pag may gusto kong salihan, nasasalihan ko. Now, it's far different from before. Hindi nasusunod lahat ng gusto ko. So, I think that's the part na ayun. I think And nag-overshare. sa yung adult po talaga napakalaking factor din po talaga kasi ng economic na ayun po ang dami na rin nagbago sa kung paano mamuhay before sa kung paano po mamuhay ngayon and also ayun nga yung yung kompetensya po sa workplace, mga trabaho. Kaya po talagang mahirap talaga na masunod din po yung sinet natin na timeline. Minsan po talaga ayun po, either hindi po matuloy yun, maiba yung landas po natin dahil para dun pa po talaga tayo sa ibang bagay. Ayun po. And ayun, for the next part naman po, in the second part, you will be sharing how you cope or deal with challenges of being a young professional with high expectations due to childhood overachievement. So sa question number 1 po, in what ways, if any, have your early achievements influenced your approach to work, such as standards for your success or your attention to detail? On this part, parang I actually didn't realize na naka-influence pa pala yung ganong idea as of now. Kasi sa work ko ngayon, parang it's more of my standard is kung ano yung standard ng pinagtatrabahuhan ko. So, but wait, let me think of it. Standards po ay parang perfectionism po ba? Ganun? Hindi ko masabi kung perfectionist ako. Personally kasi, on my end, parang na-process ko na kaya ako madaling ma-disappoint or ma-frustrate kasi I always have this idea of myself. So, that's the perfectionist part. Pero when it comes to yung work ethics, ganyan, I don't think perfectionist ako kasi even up until now, parang there are tons of things na I still have to improve. So, pero siguro, parang yung ano lang, masabi ko nakapag-influence ngayon sa pagiging early achievers ko noon is yung I tend to try things even though I don't know if I can do it. Ganun kasi ako nung nag-aaral ako noon nung bata. So, kaya ako napapasama sa mga competition kasi umuoo ako kahit hindi ko alam kung kakayanin ko ba. So, marirealize ko na lang siya, matututunan ko na lang siya along the way if I go through the training. So, yun. Kaya nung bata ko parang iniisip ko na malakas lang talaga yung loob ko kaya ko siya kaya ko siya nagawa. Alam mo yun. So ngayon,
um, I parang this past few months, may mga naririnig akong same affirmation on me na parang it's a brave side of me na pasukan yung isang bagay na kahit wala akong background or kahit wala akong experience, alam mo yun. So, I think yun yung naka-influence sa akin. And parang, yun yung parang, ko din, isa sa masabi kong qualities na dala-dala ko from childhood up until adulting. So, did I answer your question po? Let me know if may need pa kayong details kasi parang Okay naman po, bale po, may yung next, I see Miss Ribbon naman po yung magtatanong po. Hello po, good evening. hello. Ang next question po is, what challenges do you face being a young professional with high expectations due to childhood overachievement? Ayun, challenges, internal pressure. Talaga. I think that's the on top of it. What else? Wait lang. Also, parang kasi nasanay ka nga before na expected mo na yung nangyayari. Parang somehow you're in a existential, parang mas nararanasan, I think mas mabigat yung quarter life crisis. Kasi lahat naman tayo dadaan sa quarter life crisis. But when you had those memories during childhood, like yan, for example, yung pagiging achiever, parang yung epekto ng quarter life crisis, mas mabigat siya than the usual. Gets nyo ba? Parang nagka-connect ba tayo sa part na yan? So yun, parang it's more heavier than the usual. Ayan. Ano pa ba yung mga challenges? Kasi currently, yun lang naman talaga yung parang nararanasan ko so far. It's more of the pressure. Oh no, call ends within 15 minutes. Kaya ba natin to, guys? Wait lang, malapit na. Kasi po yung internal pressure, nagsistem din siya sa iba't ibang din, problems and such. Okay, next. What coping mechanism have you found or is using po ngayon that you are currently using to deal with that challenge? Ayan, coping mechanism na ako personally, like extrovert kasi ako. So I tend to involve myself in a community or in a group of people. Parang yun, at the same time, yun din yung parang kahinaan ko na when I'm alone or when I'm not with, parang pag may mga days na hindi ako, wala akong mga parang people, parang friends, ganyan. Mas doble yung challenges, parang mas nabibigatan ako. So I think one of my coping mechanism is to really involve myself in a community. Also, yung nag-write down ako. Not totally journal, like hindi ako nagda-diary naman constantly. Pero every time na, kasi mas G ako mag-journal pag nandun ako sa negative side. Di ba usually, nag-journal tayo pag happy, ganyan, pag masaya tayo, pag may gusto tayong i-share. Pero ako, different siya. Mas nag-journal ako pag bad trip ako, pag galit ako sa mundo, or pag frustrated ako sa sarili ko. So, yun, parang mas nalalabas ko siya through writing. And then, also, through a friend. Ganyan. Hindi naman ganun kalaki yung parang friends ko, pero parang nakatulong sila, parang small lang sila, pero and nakilala ko din kasi sila
through church. So, I think, yun din, isa din yun sa parang nagmamatter, mas nakakatulong. Not disregarding, pero I believe yung the way you view life, the way you view challenges matters. Kung ano yung paniniwala mo din, yung beliefs mo, like spirituality, ganyan. So, ayun, parang praise God na naging Kristiyano ako ngayon na adult ako. Kasi if not, hindi ko alam if ano yung ginagawa ko sa sarili ko or saan ako nag-end up. I think it would be worse if hindi ako Christian ngayon. So yun, coping mechanism ko. Ayan. Medyo hindi pala po kasya sa time. Gagawa po kami new link, ate. Wait lang. Sige, go. Ilang questions pa tayo? Tatlo pa po. Okay, go. Hello po. Naririnig ako, guys? Apo. Okay, thank you. Okay, to continue po. Jem, ayos na. Okay, to continue po. Can you describe a time you experienced a significant failure and how did you respond to it? Saan part doon? Parang daming... Yung ano po, pinakamalaki yung impact siguro. Malaki yung impact sa akin. Okay. I think the time na nag-fail ako sa board exam. So, yun nga, sabi ko sa inyo, parang college, parang dun ko na-realize na okay, parang wala naman palang kailangang ipaglaban dito. Kasi you're just going through the same boat, ganyan. And then, noon din, siguro kung hindi ako, nag-shift kasi ako, first, ang daming kwento, pero first course ko is business ad, HRDM, major in HRDM. And then, nag-shift ako into psychology kasi before, I was going through something, tapos parang gusto ko lang intindihin yung sarili ko. So I thought, matutulungan ko yung sarili ko if I transferred to psychology. So yun yung nangyari. Sa school namin before, even naman sa inyo, di ba? Pag nag-shift, disqualified ka na with the Latin honor. So from that moment, nung sabi ko, in-internalize ko, mag-shift ba ako? Kasi pag nag-shift ako, for sure, wala na akong Latin honor, ganyan. Somehow, nung high school, yun yung parang gusto kong maging award kay mama. And then, nung college, binitawan ko siya kasi nga mas mataas yung ano ko talaga, yung want ko na makapag-psych, ganyan, makapag-psychology, makapagsuot ng white uniform. Yeah. So, ayun. And then, yun yung first failure ko. And then, ayun, parang usual challenges ng college students. Naranasan ko yun lahat. And then, but I think the most significant failure I had was with the board exam. Kasi parang yun na yung, it's my yes or, before, yun yung thought ko, parang, it's a yes or no. Ganyan. If yes, ma-redeem ko lahat, if mapasa ko tong board. And if no, then I just prove na, parang, hindi ko pala kaya, ganyan. Or I wasn't ready enough. Pero parang days before the exam kasi, ang dami din nangyari sa family side namin. So parang I think that's one of the parang reason din kung bakit hindi din ako naging ready emotionally. Pero yun, yun yung parang significant failure talaga. How did I respond to it? Inaccept ko lang. That same year, nag-involve ako sa missions. So, ayan, dun kasi hindi ko talaga maalis yung sarili ko sa thought na yun. I was almost suicidal that time. Kasi nga, ganun yung tingin ko sa board exam. Parang, yun lang yung pinaka-chance ko, ganyan. Parang all this year, hindi
pakiramdam ko that time, parang yung 4 years ko sa college, nabaliwala lahat. Nang dahil lang sa exam na yun. Tapos, praise God, kasi may mga friends naman ako na talagang nag-comfort sa akin during that time. Kasi, that's one of my darkest year din. Kasi, that same year, may pinagdadaanan din ako personally. So yun, parang nagaan na siya, naghalo-halo siya. That's why, nasabi ko kanina na almost suicidal ako that year. 2019 yun. And then, ayun, parang with the help of my friends, with the help of my church mates, parang somehow, na-overcome ko naman yung phase na yun. That was the same year din na nag-involve ako sa mga missions, ganyan, mas naging active ako sa church. And then, nag-pandemic, so hindi ako nakapag-work agad. Isa din yun sa parang challenges ko before. Parang, aside sa hindi ko matanggap na bumagsak ako, ang hirap makapag-apply ng 2020 kasi 2019 talaga nagpahinga ako. 2019 nagpahinga ako kasi nag-prepare ako for board exam, and then after board exam sana, naka-schedule ako na mag-ibang bansa sa tita ko. So, pandemic happens, na-cancel lahat, na-cancel yung flight, yung plan ko na mag-ibang bansa. And then, hirap ako makapag-work nun. So, yun yung mga challenges ko nun, na para bang, may pag-asa ba ako makapag-work dito sa Pinas? Ganun yung feeling kasi nga pandemic, lahat, usually, yung mga companies before, imbis na nagdadagdag sila ng tao, nagtatanggal pa sila. So, buong 2020, hindi ako nakapag-work nun. Nasa bahay lang ako or nasa church, ganyan. Although online naman lahat. So, yun. Involvement into something na feeling mo makapag-ambag ka naman. Ayan. Okay po. Ayan. Next question. What valuable lesson have you learned that help you as a young professional with high expectation? With myself ba or towards the kids na I'm working with? Pwede po, both. With myself, actually almost the same pa rin naman. Parang with the kids kasi, I'm not putting too much pressure na. Parang hindi. I allow them to learn at their own pace. So psychologically speaking, ganun naman kasi talaga dapat. Parang if you're going to look on the growing part side ng tao, parang we have different strengths, we have different weaknesses, and we have our own way of learning things. So, if ngayon kahit sa mga pamangkin ko na lang, if there are things na hindi pa nila natututunan na on our expectation, dapat natututunan na nila, I just let them be. And then true enough, observing naman through the years, natutunan naman din nila at the end of the day. It's just that hindi nila nasabayan yung expectation or yung timeline na naset natin sa kanila. So same with us. I think one of the valuable lesson is that you really have to take your time. Parang, as cliche as it sounds, seize each day, each season rather. Kasi parang, if ngayon kasi on a Christian side, parang if it's really, am I allowed to parang speaking na Christian way? Pero yun nga, parang on my part kasi, I believe na if it's God's will, if that's really what God has planned for you, then kahit hindi mo ipilit, kusa siyang dadating sa'yo. Ayun, kasi ako parang nakita ko na-experience ko personally na kahit pala walang reason, if God told you or if God want you to be outside on that situation, then He will do everything
to put you out of that situation. Parang kahit na walang rason, walang rason na bakit ako tatanggalin dito ni Lord? Nag-excel naman ako. Naranasan ko. Kahit walang rason, kung ayaw ka ni God dyan sa lugar na yan, tatanggalin ka niya. So yun, what I learned is that ngayon na nandito tayo, kung asan man tayong season, parang let's do our best. Let's just do our best. And let's see what would happen next. Yan naman yung pinanghawakan ko ngayon. Kasi nga, I've seen life in a different perspective na din. Parang in a different way than I have imagined. So, ayun, parang hopefully, yung generation ngayon, parang matanggal na nila yung dapat on a certain age you've already achieved something. Kasi you will bloom You will bloom in your own din naman. What else? Don't listen to other people na wala namang parang visible ambag, visible or tangible. Parang don't listen to people na hindi naman nila kayang patunayan yung sinasabi nila. Always trust people na visible sa buhay nila. Yung advice nila. Alam mo yan? Yeah, that's one thing na I learned. Parang you really have to choose people you listen to. Do they have parang substantial ba yung sinasabi nila? Makatulong ba talaga sa atin? Personally, emotionally, spiritually, intellectually? Ayun. Kasi if not, even if it sounds good, though it's not helping you at all, then don't listen. Parang, parang it can deceive you kasi. So, you need to know which voice to listen to. Kasi pag pinakinggan mo lahat ng ingay, mo-overwhelm ka din. Those noise will add more pressures on you, on ourselves. Kahit hindi naman tayo nagbibigay ng pressure sa sarili natin, if we have those noise, personally ako, hindi mo siya mapipigilan. Uncontrollable siya. Parang it will always happen if you allow those noise to enter you. Ayan lang. Yan lang naman po. Ayan. Ang dami po. Pero thank you po. Ayan, now that we are on our last question na po, di po ba kaya tayo nag-a-achieve ng something is because we want to be successful. You want to have that success. Mm. And with parang introduction sa last question, paano nyo po ba i-define ang success in your childhood perspective po, ganyan? Childhood perspective, i-define yung success. I think more on yung visible outcome, reward. Like, medals po, ganyan. Yeah, yun yung parang pinaka-question ko. Pinaka-answer ko rather. Parang, talaga siya, like visible reward. Ayan. So, in connection with that po, sa last question, how have you redefined success for yourself as an adult? Does this differ from the expectation placed on you during childhood? Yes. Kasi before, I would not just, I'm more after dun sa reward nga. Under that is, the affirmation, yung tingin sa'yo ng tao, ganyan. Pero now, yung parang pinaka-success sa akin ngayon is even sa kasi ngayon sa mga maliliit na bagay, very na ako, like, nilalagyan ko na siya like ng bookmark as much as possible. Parang sineselebrate ko na yung mga small wins ko. So I think, growing up, parang as long as I'm happy, as long as I'm contented, as long as I'm happy with what I'm doing, wala na yung, parang, yun na yung success. Kasi, if same mindset pa din ako mula
pagkabata, kung ano yung mindset ko noon na dapat may ma-prove ako sa parents ko, may ma-prove ako sa family ko, ganyan. I would thought a different way ngayon. Parang, kung ganun pala, dapat nagtatrabaho ako in a corporate ladder, proving myself through promotions, through positions, ganyan, through salary, ganyan. Pero ngayon kasi, I'm more of parang, ano ba yung sense ng ginagawa ko ngayon? Ganon. May sense ba, feeling ko mapagdadaanan or pinagdadaanan nyo din naman to, parang mapapatanong kayo, may ambag ba tong ginagawa ko? Alam mo yun, parang may sense pa ba tong ginagawa ko? Kasi kung oo, kung alam mo sarili, ako, pag alam ko sa sarili ko na may sense yung ginagawa ko, masaya ko siyang ginagawa. So ngayon, parang at the same time, hindi ko naman disregard yung thought na may settling for less kasi ganito na ako mag-isip, ganito yung view ko sa buhay. I'm enjoying the things I'm happy to do. Pero parang nandun din naman yung affirmation na you're not settling for less. You're just, you just have different mindset right now. Parang it's improving rather. Kasi, alam mo, parang although of course may mga needs pa rin naman time na hindi ko naman disregard yun. Pero as of now, with my position, with my current situation, I'm happy. As long as I'm happy, that's enough for me. Kasi before, dun sa previous work ko kasi, since may competition din siya, parang, yes, nag-excel nga ako, nakapag-gold deal nga ako, ganyan. But, with those rewards, everyday struggle sa akin, pumasok sa trabaho. There was a time before, yung work ko before nito, ayoko nang pumasok. May i-announce na, parang deal kasi yon. It was a gold deal. So, ayokong pumasok. Kasi, may mga pa ako may mga current pa ako, parang may mga kailangan pa akong asikasuhin that time. Parang kailangan ko pa rin magtrabaho, ganyan. Although may good news, andun pa rin yung pressure. So, doon ko na-realize na, okay, anuhin ko yung, na-achieve ko nga, may na-achieve nga ako, may parang somehow may award nga ako na nakikita ng mga tao. Pero, behind that, hindi ako happy. Emotionally, parang nandun ako lagi sa baba, ganyan. Parang kailangan kong everyday I had to wake up surviving. Parang si-survive ko na lang talaga yung buhay, ganyan, yung each day. So parang, ganun. May ganun akong thought. So ngayon, let's see, kasi parang it's a different situation then. It's a different experience now. So maybe you can say na I'm exploring at the moment. I'm trying to weigh ano yung mas gusto kong feel. Yung noon ba o sa ngayon. Pero so far, happy ako sa ngayon. Feeling ko kasi happy ako. Bago siya sa akin. So madami pa akong kailangan improve. Yun yung isa sa mga nagbibigay sa akin ng excitement, thrill. Kasi hindi ko alam yung ginagawa ko. Ang weird. Pero yeah, good pressure, guys. Ayan. So, dyan na po nagtatapos ang aming interview session. Hey. Ayan. Miss Kubilya. Okay. Ayan, thank you po ulit. Bali po, thank you po. Good evening ulit. Meron po kaming ibibigay po na small token of appreciation po. Huwag po kayo sobrang ma-expect kasi small lang po talaga siya. Okay, kahit nga hindi eh. Kasi Tapos, wala naman akong din talaga. Parang ang purpose ko lang din is tulungan si Yumi, ganyan. Tapos, di ko, alam mo na nag-ask siya sa akin. Napaisip talaga ko, parang ang yabang ko na alam mo yun, parang kasi, eto kasi kaya kanina ang introduction niya is, naman siya, parang, hindi naman siya mandatory. Parang you still have the freedom to say no, ganyan. Pero yun, parang
Overachiever ba ako noon? Parang it's more of, nung sinabi niya sa akin, tinanong niya ako, ano ba yung success sa akin? Like, ano ba yung term na achieve sa akin? Pag sinabi ko kasing achievement, overachievement noong, nung bata, yun talaga, like, the academics, the reward, the top, ganyan. Kung involved ka ba sa mga bagay. So, yun lang naman din. Which is, nung bata ko, involved din naman po ako sa mga extracurriculars, nagtatap din naman ako academically. So, yun. Claim nyo lang po yan. Okay lang. Hindi. Okay lang po yun kasi napatunayan nyo rin naman po na from grade 2 to high school is achiever po kayo. So, tuturing po namin yung overachiever na yun. Tapos, ayun po, magsisend po rin si Yumi na po yung magsisend ng ng informed consent po sana. Pwede nyo po yung basahin po. Pwede po kayo na po mag-insert po ng e-signature nyo po. Katunayan lang po na payag po kayo na maging participant po namin. Pero pwede nyo rin naman pong i-send yung e-signature nyo na lang kay Yumi. Tapos siya na lang po mag-insert para po need lang po namin ang approval nyo. Tapos magsisend din po kami ng e-certificate din po sa inyo. Yun lang. Sige, thank you guys. Can I ask you a question? Na-curious lang ako since ilan kayo sa group? 4? Bakit, ito yung napili nyong topic? Wait lang. Tatlo lang po kami. Defense pala. Wala, defense na. Charis. Ay, tatlo lang ba kayo? Sorry. Tatlo lang po kami. Nano po namin yun kasi ang una po namin is yung sa FB po. Parang may trending before na yung overachiever siya nung bata. Tapos ngayon, parang pagod na siya. Gano'n. Nung una po, parang namin siya as pressure. Kaso sabi po namin may negative connotation po kasi yung pressure eh. So, inano namin siya na high expectation na lang po. Kaya po napili naman po namin na internal siya, like self-expectation. Kasi po ayan po yung research gap ko kasi kadalasan po kasi diba yung mga high expectation is from societal, family, ganyan-ganyan po. So, yun po namin na